So yan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po kasi nagtanong sa atin, okay. So actually kumakalat na rin po ito sa social media. So yung tanong nga po 'no, kung totoo ba na merong batas sa Pilipinas na 'pag ang isang, official, government official na impeachable 'no, ay 'pag sila nga po ay ma-impeach, eh, wala na silang karapatan para tumakbo po sa eleksyon or even po sa ma-appoint bilang cabinet official, okay. So sabi ko medyo mahabang usapin ito, so ang gawin natin, 'di ba, habang wala pa naman tayong ginagawa masyado, gawan natin ng content, okay. So ngayon ang tanong ngayon dito, totoo ba na kasi kaya ito kumakalat itong tanong na 'to kasi ito ay regarding kay Sara Duterte, na alam naman po natin na lumalakas po yung ugong-ugong na siya po ay merong impeachment case na paparating. So kung sakali nga ba na si Sara Duterte ay ma-impeach, may karapatan pa ba siyang tumakbo bilang mayor ng Davao City, bilang senador ng Pilipinas, or kahit bilang presidente sa 2028 elections? O kahit ma-appoint bilang cabinet secretaries. So pag-usapan natin 'yan mga kababayan. At syempre mga ka-streetwise 'no, hindi po tayo gagawa ng tsismis dito. Meron po tayong reference dito, meron po tayong ebidensya dito. 'Di ba? Hindi naman po tayo katulad ng mga DDS vlogger na puro tsismis lang naman yung alam. Okay. So sa hindi lang po kasi nakakaalam mga ka-streetwise 'no, ito pakita ko 'to sa inyo. Actually, may nagpaparinig na po talaga ng impeachment. And actually, siya po si Franz Castro. So sasabihin niyo na naman diyan, eh, Takero, eh, komunista 'yan, eh. Well, ako naniniwala naman akong komunista si Franz Castro, pero ang problema ninyo, congressman pa rin po si Franz Castro. At kung siya po ay isang congressman, ah, meron po siyang kapangyarihan para mag-file po ng impeachment. O 'di ba? Kapangyarihan po ng ano 'yan, eh, kapangyarihan po 'yan ng isang congressman. Eh, unfortunately sa mga DDS, congressman po si Franz Castro. Okay. So sabi dito, Solon. Okay? VP Sara's use of confidential funds is impeachable. Okay? So, basahin lang natin Vice President Sara Duterte alleged failure to comply with the rules of 2022 73 million confidential funds was grounds for impeachment, House Deputy Minority Leader Franz Castro said on Friday. So, Friday, kahapon. Okay? The Commission on Audit had issued a notice of disallowance on 73 million out of 125 million confidential funds. The Office of the Vice President under Duterte disbursed in 11 days. Okay. So ngayon, may nakuha tayo ditong copy ng COA regarding po diyan sa confidential fund ni Sara Duterte. Okay, so ito 'yan. So bago natin puntahan 'yan, ah tingnan muna natin. Okay? So kasama po talaga sa mga impeachable grounds, 'di ba, is yung graft and corruption. Okay? Any violation of Republic Act number 3019 or the Anti-Graft and Corruption Practices Act is an impeachable offense on which a public official have found acquired, whether in his name or in the name of the other person, an amount of property or money manifested out of proportion to his salary. Okay. So malinaw mga kababayan na yung ito at least nakakakuha tayo ng ng connection regarding sa sinasabi po ni Franz Castro, no? Okay. So, yung graft and corruption mga kababayan is impeachable offense. At especially, meron pang nababanggit dito, no, na betrayal of public trust. Okay, so sabi pa dito, no, betrayal of public interest, inexcusable negligence of duty, tyrannical abuse of power, breach of official duty by malfeasance or misfeasance, cronyism, favoritism, to the prejudice of public interest in which tend to bring the office into disrepute. Okay. Tandaan natin mga kababayan, no, na ang Vice Presidente po natin na si Sara Duterte, siya po yung kinakatawan ng Office of the Vice President. At ito po ay isang opisina po ng gobyerno. So pasok din po dito no betrayal of public trust kasi nga po yung pagsagot-sagot nga po ni Sara Duterte na hindi niya nga po ma-defend yung confidential fund niya is posible po itong maging grounds din po sa betrayal of public trust. Kasi isipin mo, di ba, budget ng taong bayan, yung sagot mo, sagot ng pangsinto-sinto. Okay. So ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Ito yung kanina na binabanggit ko. So, ito yung
Ito Intelligence Confidential Funds Audit Office. So ito Sara Duterte. Okay? So ibig sabihin nito, ito yung confidential fund ni Sara Duterte. Okay? So ngayon, ang sabi dito, pakita ko sa inyo, no? Kwento ko na lang para mas maganda. So, ang sabi dito, no? Ito lakihan natin. The amount of 73 million was disallowed in audit due to the following. Ibig sabihin nun, mga kababayan, so 125 million po na confidential fund ni Sara Duterte, yung 73 million daw po doon ay disallowed. Kung baga ginastos ng walang batayan, ng walang basehan. Disallowed Kasi ibig sabihin nun, dapat merong sinusunod na guidelines si Sara Duterte para sa paggastos po ng confidential fund. Yun nga lang, ang nangyari, hindi niya po ito sinunod. Okay? So ngayon, ang sabi dito, no, so 73 million po yan. So, ang nakalagay dito, no, so, okay. Ang problema ni Sara Duterte dito kasi mga kababayan, ginamit niya yung pera ng confidential fund para pambili ng various goods. Ewan ko lang kung ano yung various goods na yan. Pwedeng pagkain, pwedeng damit, di ba? Pwedeng gamit. Okay. Na pinagbabawal po yan sa confidential fund. Tapos may medicine pa dito. Okay. Tapos sa next page mga kababayan, sabi ko sa inyo, tanga-tanga talaga to di ba? So sa next page mga ka-streetwise, no, ang nakalagay naman dito, ito, various goods, no. So ang nakalagay dito, ginamit po ni Sara Duterte yung confidential fund, di ba? Sa sa medicine, tapos meron pang supplies, tapos meron pang ano pa ba nakalagay dito? Ito, meron tables, di ba? So may tables, may computer. So ayan ang nakalagay. So bawal po talaga 'yon kasi mga kababayan, no, tingnan niyo 'to Okay. Okay. So ito yung Joint Circular 2015-01, 2015. So sa paggamit po ng confidential fund mga kababayan, ito dapat yung guidelines ni Sara Duterte. At ang nakalagay naman talaga dito, no, na malinaw sa number ito, confidential expenses, no. Confidential expenses refer to those expenses per training related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency. So, dito, nakalagay dito sa number 4. Teka lang, number 4, hanapin natin. Ito, number 4. Okay. Okay, the general guidelines, no, the following are entitled to CF or IF. Di ba? So, nakalagay dito, no, dapat po, ito pala, okay. So, dapat mga kababayan, no, bali, purchase of information necessary for the formulation and implementation of program activities and project relevant to national security and peace and order. Okay. So, dapat po ang confidential fund po ay ginagamit po sa informasyon. Tapos, rental of transport vehicle related to confidential activities. Rental and the incidental expenses related to the maintenance of safe houses. So pati safe house po kasama, 'di ba? Purchase or rental of supplies, materials and equipment for confidential operations that not be done through regular procedures without compromising the information gathering activity concerned. So ito po yung pondo na hindi pwedeng i-audit para po sa security nga po ng mga intelligence report. At doon nga po nangyari si Sara Duterte. So ngayon, ang tanong ngayon dito mga kababayan, no? So ngayon, nakita na natin na merong grounds. Yung impeachment nga po ni Sara kasi may cover report na So sagutin man ito o hindi ni Sara Duterte, ang point dito, mahihirapan pong sagutin ni Sara Duterte ito. 'Di ba? Kasi nagpasa na siya ng unang liquidation At yung unang liquidation mga kababayan, hindi po talaga ginamit ni Sara Duterte yung confidential fund para po sa mga intelligence. Ginamit niya po yung confidential fund for whatever purposes, 'di ba? Pambili ng gamot, pang-ayos ng computer, pampakain po sa mga tao na hindi po parte ng confidential fund. So may hirapan po siyang i-justify 'yon kasi kailangan patunayan ni Sara Duterte na 'yun po ay ginamit niya for confidential or intelligence purposes.
Okay. So ngayon ang tanong ngayon dito mga kababayan 'no, kung, sakali nga na ma-impeach si Sara Duterte, ang tanong ngayon dito, ano yung pinaka-consequences, okay? So ngayon tingnan natin 'to dito. Actually meron tayong nakita dito na jurisprudence, okay? So ito jurisprudence ito from NBank, 'di ba? So 2021 pa ito 'no. So ang nakalagay dito, actually desisyon na 'to, desisyon ng korte ito. At ang nakalagay dito sa bandang baba, tingnan niyo, the working tenets of this case bear timeless repetition. The respondent in impeachment proceeding does not risk forfeiture of the constitutional rights to life, liberty, or property. A separate determination of liability under the courts of law is necessary to withhold such rights. Okay? So sabi pa dito, no, the impeached official shall only be removed from the office, with the Senate being empowered with the direction to impose the additional penalty of permanent disqualification from holding any and all further public office. Yan na. Okay. So ngayon mga kababayan, malinaw po dito ang nakalagay dito. Kung ipapasok po natin ito kay Sara Duterte, no? Once po na nakapag-file nga po, for example, si Joel Chua man yan, si Franz Castro man yan, ang makapag-file nga po ng impeachment complaint kay Sara Duterte. So kapag ito po ay nakapasa po sa lower house, iakit po ito sa Senate. At sa Senate po, magdidesisyon po dito para ipa-impeach nga po si Sara Duterte is yung mga senador. At kung ma-impeach nga po si Sara Duterte, magkakaroon pa ng another empowerment, di ba? Itong Senate para po ma-disqualified ang isang impeachable na para po ma-disqualified ang isang na-impeach na tao, in this case po si Sara Duterte, para hindi na po siya makahawak ng nakalagay dito any government, ano bang sabi dito? Government public office. So, ibig sabihin pag sinabi mong any, elected man yan o appointed. So, hindi siya pwedeng tumakbong mayor, hindi siya pwedeng tumakbong congressman or presidente, or kahit po ma-appoint. Okay, so ngayon, ang tatanungin nyo sa akin, Takero, bakit si ERAP? Bakit si ERAP nakatakbong mayor ng Maynila? Una po sa lahat mga kababayan, hindi po natapos yung impeachment case ni ERAP. Hindi natapos. Di ba? Naalala ko pa yun kasi merong yung brown envelope na sinasabi nung panahon ni ERAP na pinagbotohan po ng mga senador na wag buksan. So nag-people power po yung mga tao nung 2001 ba yun? Or year 2000? 2001 ata, no? So hindi po na-impeach, hindi po natapos yung impeachment ni ERAP. So nakatakbo pa si ERAP bilang mayor ng Maynila at nakatakbo pa siyang presidente ng Pilipinas. Isipin mo yun, kasi nga po hindi natapos yung impeachment. So ngayon mga kababayan, alam naman po natin na itong mga Duterte po ngayon ay gipit na gipit na. At ang talaga makakapagligtas lang po talaga sa mga Duterte ngayon ay Sara Duterte presidency. So ngayon mga kababayan, kung matutuloy po yung impeachment po ni Sara Duterte, wala na ibang pwedeng gawin si Sara Duterte dito kundi harapin yung impeachment trial, at kung matalo siya dito, hindi na siya pwedeng tumakbo bilang presidente sa 2028. So giba na naman ang pangarap ng mga Duterte. So ang pinakamaganda dito, mag-resign ka na lang. Di ba? So yan mga kababayan, so sana po meron po tayong natutunan dito sa content po natin. So yan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon. So pag-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat. So syempre, pa-like, pa-subscribe, and pa-share na rin po ng video po na to. So thank you po. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat. Thank you.